ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Double B, bantay, boto, buong puwersa po ng Super Radio DC Double B. Double B, ngayong barangay at SK elections. Bantay barangay po tayo ngayong araw na ito. Ika-4 na Mayo. Nakaantabay sa silangang bahagi ng Metro Manila, si Glenn Huego. Glenn Huego, yun o. Hoy, sa mga sandaling ito nga pala, Double B sa News TV na po. Live sa GMA News TV. Radyo na TV pa. Si Rod Vega nag-iikot sa Kamanava. Rod Vega, standby. Cecil Villarosa nag-iikot sa lungsod ng Maynila. Ang veteranong si Mau de la Cruz nakaantabay naman sa mga kaganapan sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Mau de la Cruz. Di Parabelo nakatutok sa Comelec. Punong tanggapan ng Comelec dyan sa Intramuros. Kanina po nagbabalita kay Melo del Prado. Benji Liwanag. Binabantayan ang command center sa Campo Crame at Campo Aguinaldo. Tuesday New, nakatutok sa mga balita sa Malacanang sa Palasyo ngayong araw na ito. Eleksyon 2018 Super Radio DZBB Bantay Barangay Special Coverage. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Oras po natin, 22 minuto makalipas si Kanam ng umaga. Alang Gatos, nasaan ka? Paliko, pasok! Mike, ako ay naririto sa Commonwealth Elementary School at sa ngayon nagsisimula na magsipagdatingan itong mga botante, pero unang-unang dumating dito yung mga guro at kanina pang madaling May araw. mga botante na dyan, Alan? Meron na, Mike. Ay, mabuhay silang aga, ha? Alas 6:22 pa lang. Oo, at, ayos, mabuhay. Oo, at pagkatapos yung dumating na yung mga poll watcher at sa ngayon kanya-kanyang pwesto na sa mga bawat presinto at ako ngayon ay narito sa isa sa mga classroom at makikita dun sa pinakauna pala ng Commonwealth Elementary School, makikita na yung locator map. Mula doon makikita mo yung presinto mo. Pagkatapos makita yung presinto, pupunta ka dito sa classroom at hahanapin mo naman yung mga pangalan dito sa listahan na nakalagay dito sa labas ng classroom. Kapag nakita mo na yung listahan o yung pangalan mo dito sa listahan, ay pupunta ka na dito sa classroom. Ito na yung classroom, may nakalagay na dito yung pila, may mga nakapila na mga boboto mamaya at pagkatapos pwede nang pumasok. Kapag pumasok ka rito, makikita yung setup. Ito yung pinaka-setup like ng loob ng classroom. May makikita tayo na mga folder. Ito yung ballot secrecy folder na gagamitin mamaya ng mga boboto. Sa pinaka-ano na yan, dyan sa ballot secrecy folder, may mga ballpen at meron yung nakalagay na guide gagamitin o boboto kapag ikaw ay nasa loob na. Diyan din sa loob makikita yung upuan na gagamitin ng mga boboto at meron din na mga dyan na din nakapupwesto yung mga poll watcher. Kaya nga pagkatapos bumoto, ilalagay dun sa kulay dilaw na ballot box. Makikita yung ballot box dyan na dyan ilalagay kapag naisulat na yung lahat ng iboboto mo mula sa barangay chairman, barangay kagawad. Mike, yung pinapakita mo yan sa GMA News TV sa mga sandaling ito, tayo radyo na TV pa. In fairness, maayos, ha? maayos, Mike. Napakaayos. 10 ang botante na papasukin kada classroom. At kapag natapos, saka kapag may natapos, doon lamang magpapapasok uli. Para nang sa ganoon ay magiging maayos yung pagboto ng mga kapuso natin. Okay, mamaya makakatalo yan pag yung mga botante, hinanap na yung mga... ngayon pa lang, nakapaskil na ba sa labas yung listahan ng mga botante? Ay, nakapaskil para na, maaga pa mahanap na. Maraming kadalasan dyan nagkakaproblema dahil yung mga nawawalang mga pangalan, yung mga lilipat na ng presinto, etc. Yan. May mama, tinitingnan yung listahan. May mama ngayon na tinitingnan niya yung listahan, hinahanap na yung kanyang pangalan. Makikita yan sa pinakalabas mismo ng classroom. At para na sa ganoon, malaman nila kung dito ba makikita yung pangalan nila, kung dito sila pwede pumoto.